sit down now. Tutuloy po natin yung ating pong napakagandang serye. Dito po sa unang kapitulo ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. At pinamagatan po natin ang ating pong pag-aaral ngayong hapon na Redemption and its Purpose. Redemption and its Purpose. Ang pagtubos at ang layunin nito. At ang mga talata po na ating pagtutuunan dito po sa passage na ating pong pinag-aaralan ay yung pong verse 7 hanggang verse 10. Ephesians chapter 1, verse 7 hanggang verse 10. Babasahin ko po mula sa ang bagong Biblia. Verse 7. Sa Kanya inakamta natin ang katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya na masagana niyang ipinagkaloob sa atin. Sa buong karunungan at pagkaunawa, ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na Kanyang itinakda kay Kristo. Ang layunin ito na Kanyang tutuparin pagdating ng takdang panahon ay upang tipunin kay Kristo ang lahat ng mga bagay na nasa kalangitan at mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ito po ang salita ng Panginoon. Para po sa inyo ng mga mahilig sa classical music, di ba alam kung sino sa inyo mahilig makinig ng classical music, alam nyo at naiintindihan nyo ang salitang crescendo. Crescendo. Yung pong salitang crescendo ay isang technical term sa isang musical piece kung saan lumalaki at tumataas ang tunog, no? Hanggang malating nito yung pinakamalakas na tunog sa isang musical arrangement. Usually, ito pong pinakamataas at pinakamalakas na tunog na ito sa isang musical piece ay ang pinaka-exciting part na pag nakikinig ka ng pagtugtog ng isang orchestra, ng isang piyesa, no? At ito ay palakas ng palakas. Yung pinakamalakas, yung pinaka-exciting, yung pinaka-nakakaantig ng damdamin. Yung mga mahilig ko sa classical music na intindihan ko yan. Nevertheless, ang gusto kong banggitin ay habang ang pinakamataas na tunog at ang pinakamalakas na tunog sa isang musical piece ng isang orchestra ang tinatawag na crescendo, ang bawat bahagi ng piyesa na ito ng musika ay mahalaga. At ang bawat bahagi ng musika mula sa simula hanggang doon sa pinaka-tuktok na yon ng musical piece na yan ay tumutulong para i-build yung excitement ng mga nakikinig, para i-prepare yung mga nakikinig sa isang napaka-dramatic turning point, no, ng isang piyesa ng musika. We cannot appreciate the highest point of a musical piece without appreciating each step of the way towards that highest point. Ito pong pinag-aaralan nating passage, Ephesians chapter 1, verse 3 hanggang 14. Meron din po ditong crescendo. Alam niyo kung ano yung crescendo sa ating passage? Yung verse 3. Ano sabi sa verse 3? Pinag-aralan na natin yan. Unang-una, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Katulad ng binanggit ko sa inyo, hindi iniisa-isa ni Apostol Pablo ang mga pagpapala ng kaligtasan sa passage na ito para lang bigyan tayo ng dahilan para magdebate o kaya magkaroon ng theological discussion. Binigay ni Apostol Pablo ang bawat kamanghamanghang biyaya ng pagliligtas ng Diyos na ito para turuan tayong magpuri at sumamba sa Kanya. Kaya yung verse 3, yung crescendo, yun yung pinakamataas na level nitong passage na ito. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At yung mga talata na sumunod sa talatang 3 ay nagbibigay sa atin o naghahanda sa atin para tayo umabot dun sa appreciation ng verse 3. Inisa-isa ni Apostol Pablo yung mga pagpapalang espiritual, yung mga pagpapala ng kaligtasan na ginawa ng Diyos. At habang naiintindihan natin ang bawat pagpapala, lalo tayo nagkakaroon ng dahilan para magpuri sa Diyos, para sumamba sa Diyos na ito.
So, nakita natin noong mga nakaraan, ang Diyos Ama ang nagplano ng pagliligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ng una, pumili siya kung sino yung kanyang mga ililigtas mula dun sa mga mapapahamak o papunta sa kapahamakan ng mga makasalanan. At yung mga pinili niya para iligtas ay inampun niya para maging bahagi ng kanyang sariling pamilya. Ang totoo, itong dalawa na ito, ang pagpili ng Diyos kung sino maliligtas at ang kanyang pag-ampon dun sa kanyang mga pinili para maging kabilang sa kanyang pamilya, ay sapat na para tayo ay sumamba sa Diyos. Diba? Pinili niya yung maliligtas. Diba? Naawa siya sa mga mapapahamak at pumili siya ng maliligtas. At yung mga niligtas niya, pinili niya para maligtas, ay inampun niya. No? Sa kanyang pamilya, ay dapat magpuri tayo sa Panginoon. Dahil sa katotohanan na ito. Pero anong ginawa ni Apostol Pablo? Dinagdagan niya pa. Hindi siya natapos dun sa ang Diyos Ama ay pumili at umampon ng mga makasalanan. Dinagdagan pa ni Apostol Pablo. So maliban dun sa kamanghamanghang ginawa ng Diyos Ama sa kanyang plano ng pagliligtas, ipinagpatuloy ni Apostol Pablo ang kanyang pagpapakilala ng kadakilaan ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi na bukod sa ginawa ng Diyos Ama sa pagliligtas ng mga makasalanan, meron ding ginawa ang Diyos Anak. At yung ginawa ng Diyos Anak ay kasing halaga at kasing bigat ng ginawa ng Diyos Ama para iligtas ang mga makasalanan. Ngayon po hapon ay titingnan po natin ang una sa dalawa na mga ginawa o idinagdag ng Diyos Anak sa pagliligtas ng mga makasalanan. So, summary natin ang ating pag-aaral ngayon, redemption and its purpose. Ang ating pong summary ay ito. No? The redemption accomplished by Jesus Christ is not only for the deliverance of sinful humanity, but also of sinful creation. Ang plano, ang gawain ng pagliligtas o pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang para sa kaligtasan, pagpapalaya sa mga makasalanang tao, kundi ito rin ay para sa kalayaan ng makasalanang mundo o sanglilikha. Dalawang bagay, no, yung ating pong titingnan regarding this. Number one, the redemption of humanity. Then number two, the redemption of creation. When I talk about creation, hindi ko sinama yung humanity kasi ang creation na tinutukoy natin dito, physical creation, the universe itself, the world itself. Ano? At mamaya, papaliwanag ko sa inyo na bahagi sa plano ng Diyos na tubusin ay ang universe. So, hindi lang ang makasalanan ng tao. So, punta po tayo sa una, no? Redemption of humanity. Pansinin niyo po dito sa passage na ito na atin pong pinapansin, ang focus ni Apostol Pablo ay lumipat, no? Mula dun sa ginawa o ambag ng Diyos Ama doon sa ginawa o ambag ng Diyos Anak. Ano iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat mayroong bahagi ang Diyos Ama, may bahagi ang Diyos Anak, may bahagi ang Diyos Espiritu Santo sa pagliligtas sa mga makasalanan, gusto ko pong mag-ingat tayo na magkaroon ng tinatawag na false dichotomy between the work of the Trinity. Hindi po dapat dinidepartmentalize ang salvation ng Diyos o ang pagliligtas ng Diyos. Hindi natin dapat sabihin na ito, Diyos Ama lang ang gumawa. Ito, Diyos Anak lang ang gumawa. Ito, Diyos Espiritu Santo lang ang gumawa. Ang bawat ginawa ng iisang Diyos na may tatlong persona ay para sa iisang pagliligtas lang. Pagkat meron silang special contribution, meron silang special part in the creation and the salvation of sinners, ang kanilang gawa ay iisa lang. Hindi po pira-piraso, hindi bahagi. Kaya huwag nating lalagyan ng division, ang ginawa. Kaya lang natin tinutukoy na ito ay bahagi ng Diyos Ama sapagkat doon po sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, malinaw na nauna na may ginawa ang Diyos Ama. Pagdating sa pagliligtas ng mga makasalanan, sumunod may ginawa ang Anak. At sumunod may ginawa ang Banal na Espiritu. At yan ipapakita ko sa inyo hanggang sa matapos natin itong passage na ito doon sa verse 14. Ang madaling salita,
ang kaligtasan ng isang makasalanan mula sa simula hanggang sa katapusan ay gawa ng Diyos. Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya kahit kailan, hindi po pwedeng ang ng tao, niligtas ko ang sarili ko. Kasi ang totoo, para tayo ay maligtas, kinailangan kumilos ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Para tayo ay maligtas. Ang bawat persona ng nag-iisang Diyos, na kung tawagin natin ay Trinidad, ay involved in every step, no? Para itong kaligtasan na ito ay maging posible. It appears that what was decided from the past is now being fulfilled in the present. Yung pinagdesisyonan ng Ama dun sa eternity, diba, wala pang nilikha, sabi, pumili ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Diba, wala, sa nakaraang panahon niya, wala pang wala pang ang creation, pero kumilos na ang Ama, nagpasya na ang Ama, may ginawa na ang Ama, pero ngayon, yung pinagpasyahan ng Ama, iginagawa na ngayon sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Yung plano ng pagliligtas na binuo sa langit, ngayon, tinutupad sa lupa. Diba? Pinlano ng Diyos yan. Wala pang mundo. Pero meron ng langit noon. Kung saan nandun ang presensya ng Diyos. Doon nila binuo ang plano ng pagliligtas. Ngayon, na meron ng mundo, nahulog na sa kasalanan ng mga tao, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Basahin natin yung verse 7 hanggang verse 8a ng ating passage. Ano sabi diyan? Sa kanya'y nakamta natin ang katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na masagana niyang ipinagkaloob sa atin. Ngayon ang tanong, anong ibig sabihin ng dalawang talata na ito? Ang desisyon po o pagpapasya ng Diyos Ama na iligtas sa mga makasalanan at ampunin sila sa kanyang sariling pamilya ay magaganap lamang sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Totoo ang Diyos ang nagpasya kung sino ang maliligtas. At yung pinagpasahan at pinili ng Diyos na maliligtas ay aampunin niya sa kanyang pamilya. Pero ang lahat ng ito, mangyayari lamang sa pamamagitan ng gagawin ng kanyang anak na si Jesucristo. Ano ba yung ginawa ng anak? Para yung pagpili ng Diyos kung sino ang maliligtas at yung pag-ampon ng Diyos sa kanyang pamilya ay mangyari. Ano sabi sa talata natin? Ang pagtubos ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Dito makikita natin malinaw na ang pangunahing layunin ng pagtubos na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay para maging totoong karanasan ng mga makasalanan ang pagpili ng Diyos at ang pag-aampon ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para may maligtas. Ang Diyos din ang gumawa ng paraan para yung plano niyang pagliligtas matupad. We can say that the initial benefactor of this redemption made by Jesus Christ is fallen humanity, tao, makasalanan. Ang unang tatanggap ng benepisyo ng ginawa ni Jesus na pagtubos, ang kanyang pag-aalay ng kanyang dugo sa krus. Pero pansinin ninyo na dito po sa mga talata na ito, hindi niya lang sinabing yung plano ng Diyos na magligtas at pag-aampon magaganap sa pamamagitan ni Jesucristo. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung anong ibig sabihin ng pagtubos. At kung ano yung ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo para yung pagtubos na ito ay mangyari. O tingnan nyo sa mga talata na ito dalawa. Una, it was accomplished by the blood of Jesus Christ. Malinaw sa talata na yan, no? Na ganap ang pagtubos ng mga makasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 7a, sa Kanya'y nakamta natin ang katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Hindi po yung dugo ng kulay pula na likido ang tinutukoy dito. Okay, pag magdugo rin ang tawag doon. Pero ang tinutukoy dito ay yung nire-represent ng dugo na yun, which is buhay. Nagkaroon ng katubusan ng mga makasalanan
dahil ibinigay ng anak ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya kinailangan ng Panginoong Jesucristo, ang pangalawang persona ng Trinidad, ang Diyos Anak, magkatawang tao. Hindi pwedeng mag-alay ng buhay ang isang Espiritu. Kaya ang Panginoong Jesucristo, siya ay nagkatawang tao. Okay? Ako naniniwala na ito pong terminology ng redemption ay hiniram ni Apostol Pablo mula sa Lumang Tipan. Okay? Yung pong salitang redemption o pagtubos na ginamit po dito ay nangangahulugan ng pagpapalaya bilang resulta ng pagbabayad ng ransom. Familiar tayo sa salitang ransom, di ba? Usually, ransom pagka napanood tayo ng pelikula o drama na may kinidnap. No? Para mapalaya yung kinidnap, kailangan may magbayad ng ransom. Pero dito, hindi po yun ang ibig sabihin ng salitang tubos. Sa Lumang Tipan po kasi, pangkaraniwan yung tinatawag na slavery o pagkakaroon ng alipin o pagiging alipin. Pangkaraniwan po yung mga tao na wala na silang kakayahan na magbayad ng kanilang utang. Sumobra ng dami yung utang nila tapos wala silang harap buhay para bayaran yung utang. Napipilitan po sila na ibenta yung kanilang mga sarili at yung kanilang mga pamilya para maging alipin. So kaya po nagiging alipin, yun yung pambayad sa utang. At yung po mga naging alipin dahil hindi nila nagawang bayaran ng kanilang mga utang, mananatiling alipin hanggang kamatayan, maliban na lamang kung merong ibang tao na magbabayad ng lahat ng kanilang utang ng buo para sila lumaya. So yun po yung larawan ng salitang redemption. No? So tayo po, bilang mga makasalanan, tayo po ay may pagkakautang. Meron tayong spiritual debt. Pero ang pagkakautang natin na ito, hindi kay Satanas. Wala tayong utang kay Satanas. Diba? Tayo po ay may utang sa Diyos. Ano pong utang natin sa Diyos? Tayo po ay may utang sa Diyos dahil sa ating pagiging rebelde at makasalanan. Masuwain. Natatandaan niyo si Adan at si Eva, sinuway nila ang Diyos sa Hardin ng Eden. At dahil po sinuway ni Adan at ni Eva ang Diyos, sila naging alipin ng kasalanan. Bilang alipin ng kasalanan, naging miserable ang buhay nila. At ang lahat ng taong nabuhay hanggang ngayon, alipin ng kasalanan, miserable ang buhay sa ibabaw ng mundo. Pero alam niyo, magandang balita dito, bagamat ang tao ay naging miserable dahil sa kanyang pagiging alipin ng kasalanan, ang Diyos hindi lang nanood o nagmasid sa langit. Ang Diyos nagbigay siya ng paraan para masolusyonan yung problema ng mga tao ng pagiging alipin ng kasalanan. Para po mapalaya ang isang alipin, kailangan po meron pong magbayad ng kanilang utang. Tama? Di ba yung paliwanag ko kanina? Kailangan may magbayad ng utang. No? Naging alipin para sila maging malaya. Tayo ay alipin ng kasalanan. So kailangan natin magbayad. At kailangan natin magbayad ng buo ng ating pagkakautang sa Diyos para makalaya tayo. Ang problema, hindi natin kayang bayaran yung utang natin sa Diyos. Dahil makasalanan nga tayo. Anong ginawa ng Diyos? Siya ang nagbayad ng utang. Utang natin. Ano pong sabi dun sa Marcos Kabanatang 10, talatang 45, sabi yan, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Para pabayaran ang utang ng isang makasalanan, para siya'y lumaya, maligtas, maging anak ng Diyos, binigay ni Jesus ang kanyang buhay. Di ba? Yung kanyang dugo tumigis sa krus ng Kalbaryo bilang pambayad sa ating mga kasalanan. Ganyan din yung sinabi sa Hebreo, Kabanatang 2, talatang 17. Kaya kailangan siya, Panginoong Jesucristo, ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na naukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao.
Hindi natin kayang bayaran ng ating utang sa Diyos kaya hindi tayo makakalaya. Anong ginawa ng Diyos? Siya ang nagbayad. Paano binayaran ng Diyos? Pinadala niya yung anak niya para yung buhay nito ang maging pantubos sa atin. Para tayo lumaya. Para tayo maligtas. Para tayo maging anak ng Diyos. Kaya sino ang aangkin na sang makasalanan na niligtas niya ang kanyang sarili? Kung kaya niligtas ng isang makasalanan ng kanyang sarili, hindi na kailangan ng Diyos padala ang anak niya para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya mo na mailigtas ang sarili mo, bakit pa pahihirapan ng Diyos ang anak niya para mamatay sa krus? Pero kaya ginawa ng Diyos yun, dahil yun lang ang paraan. Para ang mga makasalanan katulad natin, mapalaya, mapatawad, matubos, maligtas, maging anak ng Diyos. Isa pang bagay, para mas maging malinaw ito, sa lumang tipan meron po tinatawag na sacrificial system. Pag binasa niyo yung Old Testament, meron mga hayop na inaalay sa altar para mapatawad ang kasalanan ng mga Israelita. Kaya po ginagawa ito sa lumang tipan para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Therefore, only a perfect life can purchase the sinner's freedom from their indebtedness to God. Kung sa lumang tipan ang kailangan ay walang kapintasang hayop para mapatawad sa kasalanan nila, sa bagong tipan, yung perfectong handog, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya siya yung inalay ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo kasi yun ang perfect life. Ba ang Panginoon walang kasalanan? Kaya yung buhay niya na binigay niya, inalay niya doon sa krus ng Kalbaryo, yun ang tinanggap ng Diyos na full payment ng ransom para tayong mga makasalanan na magtitiwala sa kanyang anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at makalaya sa pagiging alipin ng kasalanan. Ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo ang pinambayad na ransom para tayo matubos bilang mga makasalanan ng tao. Pangalawa, it has resulted to the forgiveness of our sins. Yan tayo isang ibig sabihin ng pagtubos. Hindi lang ginawa ng Panginoon ang pagtubos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay, kundi yung ginawang pagtubos ng Panginoon naging dahilan para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi sa verse 7b, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. If we have become slaves because of sin, napakinggan niyo ito kung tayo po'y naging alipin dahil sa kasalanan, ang tanging paraan para makaalis tayo sa pagiging alipin ng kasalanan, mapatawad yung kasalanan. Tama ba? Yun ang paraan para mawala yung kasalanan, mapatawad. In order for us to fully understand this, kailangan natin bumalik sa Old Testament. Sa Old Testament, yung pag-aalay ng mga hayop para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan ay hindi ang ganap na paraan ng kapatawaran ng kasalanan. Ito yung tinatawag na anino ng totoo, huli, at pangwalang hanggang perpektong alay na ginawa ng Panginoong Jesucristo na siyang perpektong tupa, the perfect lamb, the perfect sacrifice of God doon sa krus ng Kalbaryo. Yung pong dugo ng mga hayop na inaalay sa templo sa lumang tipan ay hindi sapat para matanggal ang kasalanan ng isang tao. Ito ay isang simbolo lamang, na sila ay umaasa sa pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng darating na Mesyas. Kaya pansamantala lang yun, kaya paulit-ulit silang nag-aalay ng dugo ng hayop. Diba? Para sa bayan ng Israel, once a year. Para sa mga Israelita, every day halos nag-o-offer sila ng sin offering sa templo. Kasi hindi naman perfect at final. Hindi talaga yung full forgiveness of sins. Mayroong darating na huling alay. At yun ay walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi doon sa Hebreo 10:4? Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Malinaw sa Bible, hindi sapat. No? Kaya kahit ngayon, mag-aalay ka ng toro, kambing, wala naman say-sayan. Gagastos ka lang. Pero yung kasalanan mo, hindi malilinis. Yung kasalanan mo, hindi mapapatawad.
Paano mapapatawad ang kasalanan natin ngayon? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na inanay. Only the blood offered by Jesus Christ has the power to clean us from all the stains of sin and free us from its slavery. Basahin natin Hebrews 9:12 to 14. Medyo mahaba-haba, pero pakinggan nyo na lamang po. Hebreo 9:12 to 14. Ito po sinasabi ng salita ng Diyos. Minsan lamang siya pumasok sa dakong kabanal-banal na tinutukoy si Jesus. At yung dakong kabanal-banal na ito ay yung totoong templo doon sa langit, kung saan nandun ang presensya ng Diyos. At ang bisa nito ay magpakailanman. Sa kanyang pagpasok, hindi dugo ng mga kambing at ng mga toro ang kanyang inihandog, kundi ang kanyang sariling dugo. Tingnan, sundan niyo mabuti. Sa lumang tipan, ang hinahandog na dugo, hayop, kambing, toro. Pero dito, nung ang Panginoong Jesucristo ay pumasok sa templo ng Diyos sa langit, anong inihandog niya? Sabi niya, ang kanyang sariling dugo. At dahil dito ay nakamit natin ang walang hanggang katubusan. Sapagkat kung nakapaglilinis ng pagkatao ang dugo ng mga kambing at ng mga toro kasama ang abo ng dumalagang baka, kung ang mga ito ay iwiwisik sa mga tao ay tinuturing na marumi upang sila'y gawing malinis, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay walang dungis na inihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos upang linisin ang ating mga budhi na inihandog niya na mula sa gawang patay upang tayo maglingkod sa Diyos na buhay. Point, simple. Kung gusto ng isang makasalanan mapatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan, kailangan niyang lumapit kay Jesus at hilingin na siya'y linisin ng kanyang dugo. Jesus lang. Siya lang ang paraan para yung ating kasalanan mapatawad. Kaya kahit anong gawin mong sikap, buti, para mapatawad ng Diyos, hindi mo makakamit kung wala si Jesus. Since ang utang natin sa Diyos ay napakalaki, kailangan ang pambayad malaki din ang halaga. Paano diniscribe ni Apostol Pablo ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo? Tingnan niyo doon sa verse 7c to 8a. Ang sabi dyan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na masagana niyang ipinagkaloob sa atin. Ang ginawa pala ng pag-aalay ng Panginoon ng kanyang sarili ay hindi pumumurahin. It was not a cheap ransom. Sabi po dito, ang ginawang pag-aalay ng Panginoong Jesucristo ay ayon sa kayamanan ng biyaya ng Diyos. Ang ginamit pong salita dito, according to His riches. Hindi po out of His riches. Pagka kasi sinabing out of His riches, nagbigay lang siya ng sobra sa Kanya. Halimbawa, sa church, pero isang member tayo na napaka-generous. Pero kahit sobrang generous siya, ang binigay niya lang ay 1,000 pesos. Pero kung tutusin, kaya niya magbigay ng 50,000. So kung nagbigay siya ng 1,000, ang tawag po doon, he gave out of his riches. Nagbigay lang siya ng sobra. Doon sa sobra niya, kung sa gusto niya lang na amount. Pero pag sinabing according to his riches, ang ibig pong sabihin niyan, ang ibinigay na halaga ng Panginoon ay infinite in its worth. Walang katumbas ang halaga. Kasi according to the riches of God, kaya ba nating sukatin ang kayamanan ng Diyos? Hindi. So yung pong ginawa ng Diyos na paghahandog ng kanyang anak, at ang dugo nito para mapatawad tayo ay walang katumbas na halaga. Ano ibig sabihin nun? Wala pong kasalanan na hindi kayang patawarin ng dugo ni Jesus. Walang kasalanan. Kahit gano'ng kalaking kasalanan ang ginawa mo, hindi po yan sapat para sabihin mo, hindi ako patatawarin ng Diyos. Kayang patawarin ng Diyos kahit anong kasalanan mo. Kahit na sa tingin mo, napakarumi mo. Kahit na sa tingin mo, mukhang hindi ka natatanggapin ng Diyos. Kaya kang patawarin ng Diyos. Magsisi ka lang ng kasalanan mo. Lumapit ka sa Panginoon. Patatawarin ka niya, tatanggapin ka. According to the riches of His
grace. Therefore, any effort ng tao para tumanggap ng patawad sa Diyos, maliban sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Jesucristo, walang saysay. Nasayang mo lang ang panahon mo. So, bakit mo pa kailangan pilitin na mapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng sarili mong paraan? Diba? Kung wala namang saysay, bakit hindi ka na lamang magtiwala sa Diyos at tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo? Diba? Pangalawa, the redemption of creation. The redemption of creation. Ang pagkaraniwan, pag pinag-usapan natin ang redemption, ang pagtubos, lagi natin nag-iisip yung pagtubos sa mga makasalanan. Pero dito, sa Biblia, particular sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, particularly chapter 8, pag binasa niyo Romans chapter 8, makikita niyo diyan na mayroong tinutukoy si Apostol Pablo na hindi natin madalas na napapansin. Basahin natin yung chapter 8, verse 22 and 23 sa Romans. Ang sabi diyan, Romans 8:22-23, sapagkat nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukup-kup ang pagtubos sa ating katawan. Mayroong tanong, anong sinasabi ni Pablo dyan sa mga talatang yan? Dito po malinaw na yung palang pagtubos na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay hindi lamang po para sa paglaya ng mga makasalanan at kapatawaran ng mga kasalanan ng mga makasalanan. Ang pagtubos pala na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay para din sa paglaya ng sangnilikha, ng universe, ng creation. Sabi dito sa talata, ang sangnilikha ay dumadaing, umuungol. Bakit? Nahihirapan siya. Ano ibig sabihin nun? Ang creation po pala ay nadamay sa kasalanan at pagre-rebelde ni Adan at saka ni Eva. Di ba, hindi natin alam yan. Pero, kaya ganito ang mundo natin, dahil sa kasalanan. Nung si Adan at si Eva po ay nahulog sa kasalanan, hindi lang po sila ang nagdusa, pati po yung mundo nagdusa. Tingnan niyo po yung humanity, naging despicable because of sin. Diba? Sari-saring korupsyon, sari-saring krimen. Yung bang hindi mo na halos masikmura ang ginagawa ng mga tao na nabubuhay sa isang modernong panahon, na hindi sa liblib ng mga gubat, kundi sa mga may matataas na building ng mga syudad. Yung krimen na ginagawa, hindi na ginagawa ng mga tao na sa bundok. Pero ginagawa ng mga tao na nasa syudad. Pero bakit ganyan ang tao sa ngayon? Dahil sa paglalang epekto ng kasalanan. At ang epekto ng kasalanan na ito na lumalala kasama ang mundo. Kaya iba pag sinasabi na kapunta ako sa Canada, nakapunta ako sa Switzerland, ang ganda ng Switzerland, ang ganda ng Canada. Pero tandaan ninyo, doon sa Old Testament, pinabahan ng Diyos sa buong mundo. Kasama ang Switzerland at saka Canada. Kaya yung sinasabi natin maganda ngayon, hindi yun ang totoong ganda ng mundo dati, bago dumating ang kasalanan. Mas maganda pa dyan. Pero ano sabi ni Pablo sa Romans 8, because of sin, the creation itself is groaning. Parang sinasabi ng creation, nahihirapan na ako sa kasalanan na bunga ng pagre-rebelde ng tao. Ibig sabihin, sila din ay nadamay. Ang mundo ay nadamay. Kaya tinan mo, mayroong global warming, di ba? Pumuputok ang mga stars, may mga vulkan. Sa original creation ng Diyos, wala yan. Diba? Sabi nga sa Revelation, kahit nga yung dagat, wala eh. Sa Revelation, walang mawawala ang dagat. Ano ba pinapakita sa atin ng dagat? Chaos. Diba? Disorderly chaos. Wala yan sa original creation ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan na ito, nasira at maging ang mundo.
Kaya ang solusyon para ang miserable na kondisyon ng mga makasalanan at ng sanglilikha na ito ay maayos ang pagtubos na ginawa ni Yeso Cristo. Therefore, not only the restoration of sinful humanity is good news, pero kasama pala sa gospel, kasama pala sa good news, yung pagbabalik ng mundo sa kanyang original na kondisyon. Huwag niyo akong tanongin kung anong itsura ng original na kondisyon ng mundo dahil hindi ko rin alam. Dahil pinangataan akong makasalanan sa isang makasalanang mundo. Pero malalaman natin yan kung anong ibig sabihin at itsura ng isang mundong walang kasalanan pag bumalik na ulit si Jesus. According to Paul, this fascinating news na aalisin ng Panginoon yung kasalanan pati ng mundo ay isang misteryo na hindi pinapaalam. Sa dito pong lihim dito sa passage natin. Ang ibig sabihin niya, knowledge kept hidden from outsiders. Kasi nung may mga religion sila, na para maging miyembro ka, may mga ipapaalam sa iyong sikreto na hindi mo pwedeng sabihin sa iba. Yung po yung salitang lihim o mystery. Sabi niya Apostol Pablo, itong katotohanan na ito na sinasabi na salita ng Diyos na darating ang araw, hindi lang yung mga makasalanan ang palalayain at patatawarin dahil sa pagtubos na ginawa ni Jesus, maging ang mundo o ang universe, dati misteryo. Hindi natin alam. Pero ngayon, alam na natin. No? Kaya ang tanong, anong ibig sabihin ng sikreto na ito? Meron siyang dalawang fulfillment. Number one, it was initially revealed in the first coming of Jesus Christ. Yung pong plano ng Diyos na palayain maging ang mundo mula sa kasalanan ay pinahayag na ng Diyos noong unang dumating si Kristo sa mundo. Ano sabi dun sa verse 8c at verse 9 ng ating passage? Sabi diyan, sa buong karunungan at pagkaunawa ay pinaalam niya sa atin ang hiwaga, lihim, misteryo ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Yeso Kristo. Ibig sabihin, ni-reveal, diba? Ginanap, ipinakilala sa pamamagitan ni Yeso Kristo. So this creation we are enjoying right now, ang tawag dyan sa Biblia, old creation. Lumang nilikha. Ito yung sinira ni Adan at ni Eva nung sila ay sumuway sa Diyos sa loob ng Hardin ng Eden. Ngayon, nasabi, umuungol. Nagdadalamhati dahil sa paghihirap. Sa mundo na ito, mayroong corruption, pagkasira, decay, curse. Lahat mo nang isipin, lahat ng pangit nandito sa mundo na ito. Dahil sa kasalanan. Now, in order for this creation to be released, para mapalaya mula sa pagiging alipin ng kasalanan, mayroong kailangan mamagitan, mayroong kailangan makialam. Sino po yung nakialam para ang mundo na ito magkaroon ng pag-asa ng paglaya? Si Yeso Kristo. Kailan nangyari ang unang pagpapakita ng Diyos ng kanyang pakikialam? Nung si Jesus nagkatawang tao. The very Son of God. Galing siya ng langit, pumunta siya sa lupa. Di ba? Ano sabi sa Matthew 4:17? Mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos. Yan ang din na mababasa mo sa Mark chapter 1 verse 15. Naghanap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Naghanap na ang panahon na narito na ang kaharian ng Diyos. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa mundo, ipinakilala ng Diyos na darating ang panahon na ang mundo na to aangkinin ko ulit. Na ang mundo na to babawiin ko mula sa kamay ni Satanas. Tutubusin ko ulit sa pamamagitan ng pagliligtas na ginawa ni Jesus. So yung epekto ng pagpasok ng kaharian ng Diyos nung pumasok si Jesucristo sa mundo, napaka-obvious. Paano natin nalaman ng panahon ni Jesus na dumarating na ang kaharian ng Diyos? Anong bababasa mo sa New Testament? Nagpalaya siya ng mga masasamang spirito. Nagpagaling siya ng maraming sakit. Bumuhay siya ng mga patay. Marami pang iba. Itong mga ginawa ni Jesus na himala ay pagpapatunay na yung kanyang pagpunta sa mundo ay pagsisimula ng kanyang pagpapahayag kay Satanas na nagsimula na ang iyong mga huling araw. Darating na ang panahon, ako ang totoong Haring Mesyas
aangkinin ko ulit ang mundo na ito mula sa iyong mga kamay. Kaya kasama po sa plano ng Diyos ang pagliligtas, hindi lang ang katubusan ng mga makasalanan, pati ang paglaya ng mundo. The kingdom of God has initiated its plan to conquer this world nung dumating ang Panginoong Jesucristo. Pero hindi pa kumpleto. Di ba, umalis ulit si Jesus, nasa langit siya ngayon. Pero babalik siya ulit. Kaya yung second natin na subpoint, it will be completed in the second coming of Jesus Christ. Sinimulan nung una niyang pagpunta dito sa mundo, wawakasan, gaganapin sa kanyang huling pagbabalik. Anong sabi doon sa talatang 10 ng ating passage sa Ephesians chapter 1? Anong sabi dyan? Ang layuning ito, pagtubos ng Diyos sa sanlibutan, kasama ang mga makasalanan, na kanyang tutuparin pagdating ng takdang panahon ay upang tipunin kay Kristo ang lahat ng mga bagay na nasa kalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Tingnan mo mabuti ha. Pag dumating ang Panginoong Jesucristo sa huling pagkakataon, muli niyang pag-iisahin ang lahat na nasa ibabaw ng lupa at ang lahat ng nandito sa iba, nasa langit, na langit, lupa, pag-iisahin. Amazing. Diba? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo sa huling pagkakataon, ang layunin niya, hindi katulad ng unang pagpunta niya dito sa mundo. Ang layunin ng Panginoong Jesucristo, malinaw na sinasabi ng Apostol Pablo, sa takdang panahon, gagawin ng Panginoon ang hindi pa nagawa sa ibabaw ng mundo. Gagawin ng Panginoong Jesucristo ang hindi niya ginawa ng kanyang unang pagpunta sa mundo. Ano yun? Pag-iisahin niya ang lahat ng nasa langit at ang lahat ng nasa lupa. Pag-iisahin niya. Ano ibig sabihin nun? Ang unang nilikha ng Diyos ang creation, ang universe. Wala pong separation between heaven and earth. Ano ibig sabihin? Natatandaan nyo, doon sa hardin ng Eden, bumababa ang Diyos sa hardin at lumalakad. At nakikipag-fellowship kay Adam and Eve. From heaven, bumababa ang Diyos sa earth. Sa Garden of Eden. Bakit? Kasi nung wala pang kasalanan dito sa mundo na ito, wala pong naghihiwalay sa langit at sa lupa. Iisa lang sila. But all of that dramatically changed nung sumuway si Adan at saka si Eva. Diba sabi sa Biblia, ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Nung pong nagrebelde si Adan at si Eva, hindi lang po nahiwalay ang tao sa Diyos, nahiwalay ang mundo sa langit. Because of the redemption of Jesus Christ, may hope, may pag-asa. Hindi lang mawawala ang kasalanan, hindi lang mapapatawad ang kasalanan, hindi lang maliligtas ang mga makasalanan. Wawasakin ang kasalanan, aalisin ang kasalanan, at pag inalis na ang kasalanan, magiging isa na ulit ang langit at ang lupa. Pag-iisahin. Wala nang dahilan para maging magkahiwalay ang langit at lupa dahil aalisin na ang kasalanan sa tao at sa mundo. Yun ang plano ng Diyos sa pagtubos. E paano nilarawan to ng New Testament? Pakinggan yung sinabi ni Apostol Juan. Doon sa Revelation chapter 21 verse 1 to 5. Pakinggan niyo mabuti. Pakinggan niyo yung sinasabi ng Revelation 21 verse 1 to 5. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, na nagagayakan para sa isang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o
o pagtitangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na, at sinabi na nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Amen. Ito pong ginawa na ito, o gagawin na ito ng Panginoon sa kanyang huling pagparito, sinimulan niya na nung siya pumunta sa mundo. Kaya nga meron ng naliligtas ngayon ng mga makasalanan. At yung mga nililigtas na ito, inaampun ng Diyos. At yung mga nililigtas na inaampun ng Diyos, darating ang panahon sila'y magmamana. Alam niyo kung anong mamanahin ng mga anak ng Diyos? Ang bagong langit at ang bagong lupa. Itong mundo na to, tatanggalin ang kasalanan, babalik sa kanyang original na kagandahan, at ito na ang titirahan ng mga mananampalataya ng Panginoon sa Kristo. Ang tanong ko, kasama ka ba sa mga magmamana ng bagong langit, bagong lupa? Kasama ka ba sa mga titira sa ibabaw ng mundong walang kasalanan pagdating ng Panginoong Kristo? Kasama ka ba sa makakakita ng pag-iisang muli ng langit at ng lupa sa pagbalik ng Panginoong Kristo? Yung panghuli at Panginoong pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, pagsisimula ng isang bagong langit at bagong lupa. Bago, bakit? Mawala ng kasalanan. Mawala ng korupsyon. Mawala ng krimen. Mawala ng sakit. Mawala ng kamatayan. Mawala ng kalungkutan. Siyempre, pag wala ng kamatayan, wala ng iiyak. Mapupuno tayo ng kaligayahan. Mapupuno tayo ng kapayapaan. Bakit? Sapagkat makakasama na natin ang Diyos sa ibabaw ng lupa. Bago. Sapagkat ang langit at lupa ay magiging bisa na muli. Tanong ko sa iyo, magiging kabahagi ka ba ng mga titira sa bagong langit at bagong lupa? Tanong ko sa sarili mo yan. Baka mamaya, pag dumating ang Panginoong Kristo mamaya o bukas, hindi ka kasama. Bakit? Kasi hindi ka nanampalataya kay Jesus. Hindi ka nagsisi ng kasalanan mo. Yung lalo ng mga tumanggap ng pagtubos ni Jesus, tumanggap ng pagpapatawad ni Jesus, yung mga inampun ng Diyos sa kanyang pamilya, sila lamang ang titira sa isang mundo na walang kasalanan. Sa isang mundo na wala ng kamatay. Sa isang mundo na wala ng paghihirap. Gusto ko mapasama ka doon. Kung pwede nga lang na makuha kita sa matinding pakiusap para maging Christian ka, gagawin ko. Maging kaisa ka sana namin. Ilagayan yung buong pagtitiwala sa tagapagtubos na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang sariling dugo sa krus para palayain ka, patawarin ka, at pamanahan ka ng isang bagong langit at bagong lupa ng walang kasalanan. Nalain po tayo. Kami naman nagpapasalamat kami sa inyo for this wonderful encouragement mula sa inyong salita. Kulang ang salita namin, kulang ang oras namin para i-exhaust ang ibig sabihin ng wonderful news na ito, ng gospel. Pero sana po, sapat na ito para namangha kami. Ito pala yung pangako ng gospel sa amin. Ito pala yung inaanok sa amin ng Diyos. Ito pala yung resulta ng ginawa ng Panginoon na pagbibigay ng kanyang sarili sa krus. Pero meron pa. Dadagdagan pa ng Apostol Pablo ang mga biyaya ng kaligtasan. Inaalok ng Diyos sa mga susunod naming pag-aaral. Kaya patong-patong na biyaya, patong-patong na dahilan para kami ay magpuri at sumamba sa aming Diyos. Kaya sana dalangin namin, yung mga hindi pa mananampalataya dito, makasama namin sa pagsamba at pagpupuri sa iyo. Magligtas po kayo, aming Diyos, ng mga hindi pa mananampalataya. Lagi po namin nakakasama at nakikinig ng pangaral ng inyong salita. Kumilos po kayo ng malaya. Gamitin niyo po ng ibisa ang panawagan ng Ebanghelyo sa kanila. Lahat ng ito, dalangin namin. Pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Ilang pagtugon po sa ating napakagandang mensahe mula sa salita ng Diyos. Tayo po'y umamit. Tayo po lahat ay